magtayo. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kung tatantuin lamang ng taong bawat kaganapan sa bawat araw na kanyang pinasisilay, ang lahat ay makapagtatanto at magsasabing, buhay na siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa karunungan ni Solomon. Ikaw ang lumikha sa mga bansang iyon at walang makapagtatanong kung bakit gayon ang ginawa mo sa kanila. Wala rin namang makatututol sa iyong maging pasya. Hindi ka maaring panagutin ni numan sa pagkalipol mo sa kanila. At walang makapagdudulog sa hukuman laban sa iyo para ipagtanggol ang makasalansang sa lahing iyon. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Hindi ka maaaring paratangan ng alinmang hari na pinuno na pinarurusahan mo ang lahing iyon ng walang katarungan. Ikaw ay matuwid, makatarungan, namamahala sa lahat ng bagay. Hindi mo ginagamit ang iyong kapangyarihan upang parusahan ang isang taong wala namang kasalanan. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa di nag-aalinlangan sa iyong gawa at kapangyarihan. At pinarurusahan mo ang sinumang
nakatatalastas nito, na nangangahas na ikaw ay di pansinin. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? O kay raming gawa ng Ama na kay butit kay inam sa bawat isa, na kung tatantuit pagninilayan ng iba na di pa nakakakilala at kumikilala sa Kanya, mapapatutuhan ng Diyos nga siya at tapat kanino mang anak niya. Alalaong baga ang wika nga, balat nyo man may oras ang pagbuka. Tulad din naman ng pagdatal ng inyong ihi, laway at sa inyong tenga kung papaano pinaandar at ang inyong mga mata. Lahat ng pagbabahagi niya ay walang katulad at di matutularan ang gawa niya, sapagkat walang makapagpapakilos ng anumang daratal na inyong kalikasan, maliban siya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba siya? Nais niyo bang sadyang gumaling at tunay na nasan kayo'y gumaling? Sino nga ba ang taong ayaw gumaling samantalang gustong-gustong gumaling? Ngunit may tanong ang Ama. Anak, kinikilala mo ba ako? O ang kinikilala mo'y tao lamang? Anak, dinadama mo ba ako? O ang dinadama mo'y damdamin mo lang? Anak, tinatanggap mo ba ako ng totoo sa puso mo? O ang gusto mo lang tanggapin ang siyang tatanggapin mo? Anak, tuwiran mo bang mahal ako? Kung mahal mo ako, patunayan mo. Buhay bang Ama? Kapag sinabi niya, huwag kang mabahala, huwag kang malumbay, gagawa ako ng paraan sa buhay mo, magtiwala ka na. Kahit di mo siya nakikita, kung nakikita mo ang gawa niyang mabuti sa iyo, dapat hindi mo man siya nakita, pagtiwalaan mong ganap ito. Ngunit kapag sinabi man sa iyo ulit-ulit ng kapwa mo na nakikita mong ang gaway kaiba sa mundo, hindi mo pinagtiwalaan paano maghaganap sa iyo. Kausapin mo mag-isang Diyos mo. Baka sakaling pakikipag-isa mo'y pakinggan ka niya. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo at tuwiran kong tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, ay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag nagtura ng Espiritu, sigurado may tinutukoy na tao. Nagagalugad niya ang buong mundo, nakikita niya ang mga tao. At walang pagkabulang. Kapag nagturan siya mga ilang araw, may dudulog sa iyo. Sigurado, sa salita niya, magpapatotoo siya. Hindi siya nagsisinungaling sa harapan at ang taong gagamitin. Buhay bang Ama? Naawa lamang po ako sa mga pasyenteng. Kaya, alam niyo po, huwag hintayin ng taong yun na ako mismo magsabi, huwag ka na nga bumalik dito. Ayoko pong gawin yun at di ko gustong gawin. Ngunit, pag hindi ko tinutulan ang aking damdamin na inuudyok sa akin, aba, sasabihin ko, huwag ka na magpunta ron, ginagamit mo lang ang gawain. Wala ka namang pagbabago at di ka nagbabago. Gusto mo lang lumayo at malayo para gamitin mo sa bibig mo o sa ano. Tama po ba? Huwag kayong masasaktan mga lalaki sa sasabihin ko, no? Di ko naman sinabing kayo yaon. Ngunit ito po ang maliwanag. Kapag may karamdaman ka ba, ikaw lalaki ka, hindi mo pa ba mapigilan ang panawagan ng laman?
panawagan ng katawan? Alin ang pagpapalit mo? Ang kagalingan mo o gusto ng laman mo? Aba, marami nang sumbong sa akin, wika nga, kumbaga sa ano'y sumbong ano. Pero hindi ko po yan pinakikinggan. Ngunit ako magpapatotoo at gusto ko masilayan at mapatotohanan ko. Kaya ako na magpipigil doon. Ano po, ayoko pong makasakit ng damdamin at ayoko masaktan ng sino man. Subalit, aba, lalo na po kung halimbawang kailangan yung gustong gumaling at talagang gusto nyong gumaling, ito'y kabanalan, ito'y pagpapakabanal na dako, hindi paglilisya sa sarili mo, sa gagawin mo sa tahanan, sa hahanapin mo sa kailangan, at kung ano ang gusto mo na gawin dito. Kundi ito'y pagpapakabanal, daluyan ng kabanalan, daluyan ng pakikipagtotoo, at daluyan ng pagpapakabuti. Kaya ang tutungo rito at magpapakatotoo, sigurado magbabago. Subalit yung hindi, at ang tinutukoy lamang ay ang gusto, sigurado galit pag umuwi. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad kayo, mga minamahal ko. Wala namang maglilingkod ng ganito at di maglilingkod sa ganito ang taong natural at pagkatao lang. Sapagkat tatalikdan mo ang lahat, iiwanan mo ang lahat para tumugon ka sa panawagay sumunod ka. At pagkatapos, ang paglilingkuran mo ay hindi man makikinabang anong silbit, anong kwenta. Tama baga? Kaya kapag nakikinabang ang pinaglilingkuran at ang pakikinabang nila ay hindi lamang sa laman, hindi lamang sa libutan, kundi espiritual na pamumuhay, espiritual na kalooban, espiritual na kaisipan, espiritual na gawa, at damdamin mula sa Ama, bigat kay saya. Hindi nga ba't kay ligaya? Mga mahal, walang nagdudunong-dunungan sa dakong ito, at walang magmamarunong sa dakong ito. Sapagkat kung ang pagmamarunungan mo at pagdudunong-dunungan mo'y buhay ng tao, sino ka? Katapang mo naman at kayabang mo. Pakikialaman mo ba ang buhay ng kapwa mo? At pakikialaman mo ba ang karamdaman nila? Hindi ka naman isang taong nag-aral? Sa makatwid, mga mahal, walang lalabas sa inyong magmamagaling para purihin pasalamatan, at walang lalabas sa inyo para tingalain, ipangalandakan at ipagyabang, sapagkat walang luluwal sa inyo kung walang tutulungan ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay makadama. Mapapalad kayo na sa inyong isip at damdamin nangunguna ang kabutihan at ang paghahari ng Ama ay inyong kakamtan. Walang banal, walang matwid, walang tapat, walang totoo na tao sa lupa, kundi ang Diyos Espiritu na kapag tinaglay ng tao, siyang magbibigay katapatan, pagiging totoo, at taglay na liwanag upang maunawaan at makaunawa sa bagay na hindi gawa ng tao sa lupa. Buhay bang Ama? Kaya't mapapalad ang mga nakakilala, nakadama at patuloy na tumatanggap. Tandaan ninyo, kapag nakipagtotoo kayo sa Ama, di lamang kayo makikinabang, buong pamilya nyo. Di lamang kayong masisiyaan, buong pamilya nyo, higit ang Ama. Sapagkat ang kasiyahan nyo'y taladtad yan hanggang kaapu-apuhan, na lahat ng susunod makikinig at maniniwala sa inyong kapamilya, makikinabang sila, subalit kapamilya nyo man at hindi. Wala rin pakinabang, kaya't ang sabit wika ng Ama, ang kasalanan ng anak ay di kasalanan ng Ama, ang kasalanan ng anak, siyang may dusa, kasalanan ng Ama, siyang may dusa. Subalit, lahat ng sa akin sumusunod at tinutunto ng aking layon, magliliwanag silang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Dakila ba ang Diyos? Ang pinagkaiba kapag may isip kang tao. Halimbawa, sa inyong magkakapatid, wala nang magagawa ang inyong magulang, kundi dapat ay magpakasaya na lang at pasayahin nyo. Yung problema ng mga kakapatid din na pinaalam sa kanya dahil mahal nyo siya, di ba? Ay yung mga nagaganap sa inyong mga kapatid din na pinaalam sa kanya dahil mahal nyo siya at di na dapat maproblema, di ba? Yan ang nagmamahal. Sapagkat, aarukin mo rin ang damdamin ng magulang mo kung kaya niya. Kung panghihinaan lang siya ng loob at hindi naman niya makakayat, baka mamatay siya. Aba, ikaw pa nagbigay ng kamatayan niya. Tama ba ka? Sa taong may kaisipan, gayon ang ginagawa. Sa taong walang isip, walang iniisip na gayon at ganyan. Sapagkat diretso lamang. Kaya iba't iba ugali ng tao. Iba't ibang pag-uugali ng tao. Mayroon namang konting kislot, sumbong. Konting kislot, sumbong. Walang pakialam kahit maglaban-laban at mag-away-away. Ngunit ang katotohanan, pagtaglay ng sinuman, butas tatakpan, tatagpian, susulsian. Buhay bang Ama? At yan nawang maging pag-uugali ng mga taong nakikinig sa Ama, sa Anak, sa pamamagitan ng Espiritu niya. Isang halimbawa ang binigay sa inyo at tagtuit pagnilayan ninyo. Kaya nga, ang bawat araw, ang bawat gabi, kapag Ama kinilala, kasiya-siya sa damdamin na bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Nasaan ka na ba ngayon sa iyong pananampalataya? Sa pananampalataya mo ba, kumikilos na ang Ama sa buhay mo at Espiritu niyang naghahari na sa iyo? Hindi na ba ang kahalagahan ng bagay at salapi ang pinangunguna mo? O mahalaga man ito para sa iyo, subalit mas mahalaga siya sa buhay mo, sapagkat alam mo, kahit ano ang nasa iyo at siksikin mo man ang bangan mo, lahat ng dakoy meron kang yaman. Kung siyang wala, ano sa iyo? Anong sigla? Anong lakas mo? Kaya't inyong pakinggan ang mula kay Lucas. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong mabubuhay sa ngayon. Nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Maliwanag na pinatotohanan ng anak na nagsugo ay Ama sa mga sinambit at tinura niya'y tupad at pinagana. Ngayon, sino bang nangusap noon? At sino nangungusap ngayon? At sino mangungusap sa mga susunod pang panahon? Tao ba? Para mag-ulat, magpaalala, magsabi ng gayon at ganyan? Anong kinalaman niya? Anong karunungan niya at kaalaman niya? Sa darating na panahon kung anong mangyayari sa buhay ng bawat isa. Ni walang makakapatid at makakaalam. So, balit ang Espiritu ng Ama na tapat, totoong magturan, mangusap sa tao at nagpapaalala, lahat ng paalala at pagunita niya kapag tinanggap at sinunod ng tao, ililis siya niya sa lahat ng kapahamakan nila. Sapagkat ang nagpapahalaga sa kanya, pinahahalaga ng salita niya, at ang nagpapahalaga sa salita niya, nagsasabuhay sila, at ang nagsasabuhay, nakakamta nila ang tunay na paghahari niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Kaya nga't ang taong wala sa Espiritu, kapag nakakita siya ng paengkang-engkang maglakad, kawawa naman siya. Subalit kapag marunong ka sa Espiritu, kahit paengkang-engkang siya, di ka maawa kung alam mo ang kanyang ginagawa. At ang kinaawan mo, yung tunay na kawawa. Ganyan ang Ama. Kaya kahit maraming mahirap, mahal niya, ngunit di niya lahat kinaaawaan, sapagkat hindi lahat ng gawa nila'y tama, tumpak, marapat ang ginagawa. Ang karamihan, sila na rin ang nagdadala sa bigat ng dinadala nila, sa damdamin at kalooban nila dahil silang may sala. Ngunit ang wika nga ng Ama, mahirap ka, naghihirap ka, kaaawaan, kahabagan kita dahil mahal na mahal kita. Kaya't ituturo ko ang marapat sa buhay mo nang maiyahon, maiangat kita sa pagkakalog mo, sa hirap mo. Buhay bang Ama? Sapagkat ituturo ko ang lahat ng paraan, anak ko. Yamang ako ang nagpapagaling sa pingkaw, ang nagbibigay ng liwanag sa bulag, ang nag-aalis ng pagkabingit, pagkapipi, kapag nasumpungan ako at tinanggap ganap ako, lahat ng inaalipin sa mahirap na damdamin, aking aaliwin nang matapos man din, hirap at sakit nilang dinaranas. Gayon ang Ama, kaya't kung kayo'y hinahanap niya'y magpakita na kayo na't masumpungan siya. Kung siya'y nananawagan sa iyo'y makinig na't sumunod na. At kung kayo'y inaaralan, tinuturuan, pakinggan at tumalima. Sapagkat wala siyang ituturo, iaaral ng makasasama, makasasakit, makapagbibigay, kamatayan at parusa. Kundi lahat ng ituturo niya, magbibigay buhay at kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Anong karunungan itong babaeng sa harapan na nagtutur at nagluluwal kung gayon ang pangungusap? Subalit, nabaybay ko ang lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kapag ika'y pumarito, maaga ka kunwari rito, ang hanap mo na may mabusugan tiyan mo, at kung sino-sinong tinititigan mo, mula ulong at talampakan, naku, parang hinuhubaran mo. Bay, umuwi ka na. Bago pa akong magsalita sa iyo, wika ng Ama, sapagkat hindi marapat, hindi tumpak, hindi tugma, at di akma sa gawaing kabanalan at gawaing katotohanan. Mapapalad kayong nakikipagtotoo at gawa nyo'y tapat sa kapwa-tao. Kayong makikinabang, kayong masisiyahan, kayong magagalak, kayong uuwing, taglay ay liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Ganang si Constancia, di ibibig kasi nito. Ganang di nyo nakita, nakapangusap ako. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ikaw di ka makalalakad kung ganang siya lamang. At di mawawala ang masakit mo sa balakang. Maging ikaw ay di magliliwanag paunti-unti ang iyong pananaw. Kung si Constancia lamang sa iyo magtuturan. Ngunit magalak kayo't magpuri. Kung di nyo man nakitang nangusap sa inyo, pinagtiwalaan nyo, kinamtan nyo ito. Kaya mapalad kayo, mga mahal ko. Sumainyong kapayapaan, pagarian, kayong lubos. Panandali ay katauhay, daratal ay pagkatao, upang inyong mapagtanto ang kaibahan nito. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Tunay ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Kayo po ba? Alam nyo, siguro kapag ang pinag-uusapan ng bawat isa'y ang Panginoon, kahit po maghapon, magdamag, di kayo magugutom. Totoo yan, sapagkat di nyo nararamdaman ng gutom, ang nararamdaman nyo'y tuwa ng puso nyo. At yan ang totoong kapag ang Diyos ang pinag-uusapan at totoo sila. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay Diyos at di naman totoo, alingas-ngas, aliwas-was, init na init ang pakiramdam, gusto nang sabihin, tama na, demonyo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Yan po ang patotoo. Yan ang pakatandaan ninyo. Kapag ang sinasabi kabanalan at katotohanan at siyang-siya't aliw na aliw ang puso mo, galak na galak ang nadarama mo, sumasayo ang Diyos na di mo nakikita, sapagkat siyang pinag-uusapan nyo, nagpapadama siya. Ngunit at pasubali, kapag naririnig mo ang salitang di mo naririnig sa kapwa mo, kapag kausap mo'y chismisan, init na init ang pakiramdam mo, ngit-ngit na ngit-ngit kat di mo lang mapahiya kausap mo at masabing, tama na, inip na ako, hindi ko gusto sinasabi mo. Dahil di niya madama. Ngunit kapag pare-pares ang pandama, pare-pares ang kagustuhan, pare-parehas ang layunin, sigurado, maghapon, magdamag, hahamunin kayo. Hindi kayo maiinip, mababagot, gugutumin, kahit ang laway nyo lamang ang inyong nilalago. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya nga, ng panahon ng Kristo, sa ibabaw ng mundo, bilang nagkatawang tao, ang mga sutil na tao, ang galit na totoo. Subalit ang mga nakikipagtotoo, tuwang-tuwa, siyang-siya, kahit nagsisiksikan sila, nagkakasunod-sunuran sila at hindi sila lumilisan, humihiwalay kahit saan magtungo. Dalampasigan, burulan, patagman, kasama, sapagkat damang-dama ang pag-ibig ng Ama. Kaya yan ang patotoo. Kapag masiglang puso mo at malakas ang pananalig mo, ang ligaya ng buhay mo, tao. Buhay bang Ama? Kahit wala kang yaman sa mundo, ang yaman mo'y Diyos mo, lahat ay nasa sa iyo na. Sapagkat laway mo'y nalalagok mo, napadadaloy niya ng maayos, at normal kang kumakain, nabubusog ang iyong tiyan. Lahat ng tao ay mamamatay, iba't ibang kaparaanan, iba't ibang daan ng pagbawi, ngunit iisang babalikan. Nagmula sa alabok, magbabalik sa alabok. Kamatay ay iba't iba rin, naman ang patutunguhan. Pagarian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Teka lang muna. Ako'y dito magsisimula. Gusto mong gumaling? Aba, magpakagaling ka. Para gumaling ka na. Ano? Pag ayaw mo, huwag ka nang babalik. Ano? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama.
Alam kong di ringgit kayo ng ama. Masarap yan. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Kunin mo yon, nakabalat na. Mayroon na wala tuloy sa tono. Yan ang ibig sabihin. Kapag tinutuntun mo ng landas na matuwid, kapag tumataha ka na sa landas na matuwid, at pagkatapos ay lumiko ka pa, at ginusto mo pa'y baluktot, paano ka hahatakin muli sa matuwid na daan mo? Kaya kailangang hanapin mong muli ang magtutuwid sa'yo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang oh, hati-hati kayo ha. Oh, hati-hati kayo ha. Oh, sige, hati-hati kayo. Hati-hati kayo. Oh, hati-hati kayo. Hati-hati kayo. Oh, hati-hati kayo. Ayun, sumalalak. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan, kung ang mga ginagamit ay di nasisiyahan, di natutuwa, di sumisigla, di nag-aalab ang damdamin sa pagtalima, walang susunod, walang tatanggap, walang gaganap.
At yan ang patotoo na pag-aalab ng Ama ang damdamin ng bawat isa, na pagsisigasig niya at nabubuhay niya ang kalooban ng katawan nila. Kaya't ang nakakatalima silang nagpapatotoo kay buti niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahin inyong kamtan. Paghahari buhay, buhayin nyo sa inyong katauhan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Nagbibigay liwanag, pangunawang tuwiran, upang mag-alab at sumigla ang buo mong katawan. Sa kanyang pag-ibig, pagmamahal na matapat, makadamang ganap, kayo'y magiging matapat. Sumainyong paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pagpalain kayo. Maalaala nyo kaya lahat ng kanyang ginawa sa buhay nyo sa lupa, kung kayo'y nakadapa sa hirap na dinaranas. Kung ang puso nyo'y bato, kailanman ay hindi matatawagan nyo Amang nagmamahal sa inyo. Kaya taong mahal ko, patotoo ko naman sa inyo. Walang hinilahod ang Ama sa gupo ng buhay niya. Bagkos kasama mo, araw at gabi man to. Sa puso mo'y damhin siyang manguna at madama, upang patotohanan niya kalingay binibigay. Sa isip ay manahan, salita niyang matuwid at marangal. Halina kayo, magtanto't magnilay tao. Lahat ng wika niya, tanggapin yung ganap at pagbulayan nyo. Walang ituturo siya, walang bibig kasi natuwirang magdidilim. Sa isip ay mananahan, kung kapiling nyo, Espiritu handog sa inyo. Kailan may hindi kayo madidimlan ang isipan, maninimdim ang puso nyo. Sa kabila man ang lahat na may pinagdaraanan kayo sa buhay nyo, pagkat may buhay sa piling nyo tao na di nawawalay at di humihiwalay, pamamagitan ng kanyang Espiritu, taglayin nyo sa mundo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Sige nga, pag pinikit ng Diyos ang mata mo't ayaw niyang imulat, ganyanin mo man yan, tingnan mo kung may dilap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, napagagalaw niya ang lahat
manalig kang tapat nang gumalaw na rin siya sa iyong buhay at mabago kang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aba, subukan mong magising na mabigat ang iyong damdamin. Ang pakiramdam mo'y hindi mo alam kung paano ang iyong sasabihin. Tingnan mo. Kapag ika'y nanalangin at sinabi mo, Panginoon, alam kong hindi ikaw ang nasa akin, kundi ang espiritong masamang ako'y inaagaw lamang. Panguna at pagarian mo ako at nang maging masigla ako at magliwanag ang isip ko at makilalang lubos ka. Tingnan ninyo, kung hindi pagdaka, aba, halika anak ko, ako'y hanapin mo, salita ko'y pakinggan at ika'y tutuwid ko. Tingnan ninyo, pag nagkabulayaon at di natupad sa inyo, sabihin nyo sinungaling ang nagturan. Sinong nagturan? Di ikaw po konseng ba? Ba't ako? Buhay ka? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo, tapat, dakila ang Diyos. Amen. Kaya nga, pag totoo, tapat, dakila siya, ano dapat mong gawin? Ikaw ba dakila? Ikaw ba ang Diyos? Di mo kayang gawin ang ginagawa niya. Di, kumilala ka sa Kanya nang makilala mo kung ano at sino siya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Sino naman ang magtitindig sa harapang ito at magtutungayaw ng magtutungayaw? Abla, 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 abla. Nang sinasabi niya, hindi nyo naririnig sa iba. Meron ba? Sa makatwid kung naiiba, ano ang naiba sa mga narinig mo? Pag nilayan mo't suriing ganap ito, kapag natanto mo at nabago isip mo, sabihin mo, Diyos ko, kilalanin na kita, nang sa gayon mapakita niya kung paano kikilos na siya. Sa buhay mo'y siya ang manguna, ituturo niyang totoo. Kung paano maaaliw ka, kung paano sasaya ka, kung paano liligaya, yaong pusong ikaw ang may taglay. Di ba't ang wika niya, salita ko ay may buhay? Paano ito mabubuhay kundi mo siya pakikinggan? At kung narinig mo man ito, hindi mo siya pinahalagahan, binaliwala mo't walang kwenta sa'yo, ano ang napala ng mga aral niya? Kaya't halina mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan, sa isip ay pagnilayan, kabutihan niyang taglay, bawat araw at gabi man, ika'y kanyang pinapatnubayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahain niyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, pag nakakita ka ng ipis, dahil ayaw mo ng mabaho at marumi, anong gagawin mo sa kanya? Ano? Papatay
patayin. Hahanapin mo siya kahit pumunta siya sa sulok-sulok. Pag di mo siya nakita, nagngingit-ngit ka. Oh, kaya ang Ama, anong palagay ninyo? Kapag nakakakita siyang nagkakaasal at nangangalat sa mundong ito, hindi niya lang matularan ng tao na pagdakakarakay gusto'y patayin ang kapwa-tao. Nagbibigay pa ng pamamaraan ng Ama para siya ay pagbaguhin niya. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? O sige, pag nakakita ka ng lamok na kumagat sa iyo't namantalkat kating-kate, anong nasa isip mo? Hindi ba hanapin mo yung lamok? At pag nakita mo, hindi naman siyang kumagat. Walang yaka, lamok ka. Malay mo bang siya ay karaming lumilipad? Ganyan ang tao, kahit hindi yun ang may kasalanan, dahil kalahit kapamilya, galit na rin siya. O tao, maling-maling ugali ito. Pakatandaan nyo, walang damay-damay sa galit ng kahit na sino. Ang mahalaga kung galit ang kapwa mo, ikaw na may isip at may sentido kumo't pag-ibig sama mo. Mahalin mo kahit sino. Ang may pandinig ay nakarinig. Talinghaga lamang ang saking ibinigay. Ang may pandinig ay makarinig na tuwiran at ang may pagkilala sa mga aral, pag-aaralang ganap iyan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, pagarian, kayong ganap. Kapag may alaga kang pusa at mahal na mahal mo yan at ito'y nakawala, hahanapin mo, di ba? Kung yung pusa, hayop yan, hinahanap mo, ang tao pa kaya? Dapat naman kang may nawawala, mithin yung makita. Hindi yung baliwala ang kapwa, upang sa gayon, mapatotohanan ng Ama, napapakinabangan ang pag-ibig niya dahil marunong kayong magmahal at magpahalaga sa kapwa. Sapagkat yun ang patuto, mahal niyo siya. Buhay bang Ama? Pag nakita mo yung mga langgam nagkalipumpunan sa iyong pagkain, ano kaya ang iyong gagawin? Di kaya mumurahin. Walang yang mga langgam ito, inunahan pa ako. Bakit kung magkamisan, hindi naman iyo inuuna mo sa iyo? Dapat ang tao pag nilayan at bulayin lahat ang salita ko. Nang sa gayon mapagtanto ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kapag nakakita ka ng kapwa mo nakangiti sa'yo, di mo man siya kilala, anong nararamdaman mo? Di ba ang saya-saya mo? Kapag nakakita ng kapwa mo, kilalang-kilala ka, inismid ka nung pandama mo. Di ba nagpupuyos ka at sinasabi mo, ba, anong nangyari? Sino ba ito? Yung Ama, kinikilala niyong kayo bumuhay at siya bumuhay sa inyo. Ba't hindi niyo makita yung magagandang gawa niya? At sinasabi niyo, Diyos ko! Ba't mo pinabayaan? Nasa iyo pa buhay mo Buhay bang Diyos? Mga mahal, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Nang sa gayon, lahat ng wika at salita ko'y mapagnilayan niyo. Sapagkat walang mahalaga kahit ano pa sa buhay mo tao kapag dumatal na takda ng kamatayan mo. Kaya't pahalagahan mo ngayon ang di mo pinahalagahan noon, ang Ama mo, ang anak na sugo sa iyo't Espiritu Santo. Nang sa gayon, ang mga bagay na pinahalagan mo noon, itakwil mo muna panandalian at sa puso't isip mo itanggapin siya at maghari siya sa iyo. At sa gayon araw at gabing gawin ito, di mo namamalayan, ligay at saya ay suma sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang banal, walang matwid na tao.
Iisa lang ang nagkatawang tao at wala nang magkakatawang tao para sabihin sa inyo, ako ang anak ng Diyos. Espiritu lamang ang gagamitin para ibigkas at iluwal sa bibig ng kapwa nyo. Ngunit mapagbabasihan nyo kung anong uring espiritu ang bawat siya gagamit at ginagamit ay tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sa isda man, pare-parehas isda ang tawag, iba't iba ang pangalan. May galunggong, may bangos, may tilapia, may asuhos, at kung ano-ano pa. Ganyan din ang tao, isang tao ang tawag, iba't iba pangalan. Iba't ibang lasa ng isda sa bibig niyong kakain at lalasa. Kaya naman itong taong iba't iba pangalan, iba't iba rin ang mga damdamin at gawa. Ngunit ang lumikha ay iisa lang, kaya kayo'y magmahalan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang mga isda, anuman ang pangalan, isa lamang ang kanilang pagsasalangan. Apoy pa rin para maluto yan. Ganyan din ang tao, para mabuhay ang espiritu, isa lang ang dapat tanggapin nyo, banal na Diyos, banal na Ama, banal na Anak. Pagpalain kayo para madarang ang inyong kalooban sa apoy ng pagmamahal at kayo'y magliwanag na lubos at makakilalang tapat sa Diyos ninyo na nagbibigay liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? May sakit pa ba kayo? Mahina pa ba kayo? Nalilito pa rin ba kayo? Magulo pa rin ba isip nyo? Kawawa naman kayo. Kaya dahil hindi na, uwi na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Oh, hindi ba napakabuti? Mabuti, 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 mabuti. Mabuting mabuti. Mabuti. Mabuti, mabuti, mapakabuti. Kaya kayong lahat magpakabuti. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, ba teka sila lang? Bakit teka kami hindi? Yan ang taong inggitera at tseloso. Masusubukan agad ito. Ngunit kapag malinis puso't isip mo, kahit anong nakita mong ginawa ng kapwa mo sa kapwa-tao, sasabihin mo lang, may Diyos naman ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya hindi magdaramdam, hindi masasaktan at hindi maghahanap dahil ang Diyos niya ang nasa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ginawa lang yan sa inyo pang makapagluwal muli ito. At isang halimbawang tuntunin marapat ng tao nang sa gayon maparam ng dilim ng isipan at ang liwanag ang manahan. At kayo masisiyahan, magagalak, matutuwa. At di kayo maninimtim, masasaktan. Pagpalain kayo. Ba teka, ganon? Ano ba ka pinagsasabi niyan? Di ko naintindihan. Bingi ka ba? Bulag ka pa? Pipi ka? Sa katotohanan. Ngunit kung may pandama ka, wala ka mang naunawaan, naramdaman mo ang Diyos mo na nasa puso mo, may galak ka pa rin, iuuwi mula sa dakong ito. Pagpalain kayo, mga mahal ko, may sakit ba kayo? Salamat naman. Sakit sa kaluluwa, sakit sa bulsa, marami. Sino magbibigay gamot ng sakit sa bulsa? Sino magbibigay katugunan ng pera? Pag binigyan ka 10 beses ng kapwa mo at umabuso ka, baka sabihin, ayoko na! Ngunit ang Diyos mo
Araw-gabi, humingi ka, di ka pagsasawaan, kilalanin mo siya, tanggapin mo siya, sundin mo siya, araw-gabi, bibigyan ka ng pera. Pagdating sa pera, maraming nagigising ang diwa nila. Sabihin mo, halika, maglingkod ka. Ano, maglilingkod ako? Di pa ako nababaliw. Sabihin, halika, sumamba ka. Ano, marami kong ginagawa. Halika, sumunod ka. Bakit naman, sino ka? Ang daming reklamo. Pag kailangan, Diyos ko, tulungan mo ako. Yan ang tao. Ganyan ang tao. Ito ang mundo. Kaya't iniba ng Ama, Espiritu niya. Makakilala nawa kayo, makasunod nawa kayo, makarinig nawa kayo sa totoong aral niya, sa tapat na salita niya, at magbulay kayo ng madama sa puso niyo. Buhay at di patay. Ang Diyos no noon, Diyos nyo ngayon, at Diyos magpakailanman. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayo sa liwanag ng buhay, makasilay kayo, makatahak kayo sa landas na matuwid, danang katotohanan, tanggapin yung tuwiran, walang ibang pangalan, Jesus na buhay. Espiritu, taglay mo, tao. Nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang. Oh. Gising po ba kayo? Nagising po ba kayo? Malungkot ba kayo? Kulang ba? Gutom ba? Masarap ba hain? Ilang putahe yan? Naramihan na ba kayo? Araw-araw kailangan yung kumain. Sa kaluluwa at katawan ay magpakabusog at mabusog sa pamamagitan ng mga salitang banal na di mo makukuha sa apritada, sa menudo, sa asado, sa murkon. Makukuha mo sa Biblia. Mahal